Sumugod ang malilim na halimaw mula sa fog, na nakatutok ang mga kuko nito sa pinunong pula ang buhok. Mabilis na kumilos si Lin Yi, itinulak niya ang kanyang kasama papalayo, at sumigaw ng babala, pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang napakaliwanag na asul na enerhiya mula sa kanyang kamay, na lumikha ng isang matalim na talam ng liwanag na malinis na pumutol sa ulo ng sumasalakay na nilalang. Habang sila ay tumatayo, mas marami pang malilim at parang zombie na mga figure ang lumabas sa fog. Natanto ni Yi nang may pagkasindak na ang mga ito ay muling binuhay na katawan ng ibang mga taong nakulong at namatay sa lugar na ito, matapos talunin ng isa sa mga nilalang, na natunaw sa isang lusak ng itim na usok. Ipinaliwanag ni Yi na ang pangunahing halimaw ay nakikipaglaro lamang sa kanila, na ginagawang kakaibang mga papel ang kanyang mga biktima. Idinagdag ng pinunong pula ang buhok na ang kanilang mga pag-atake ay walang tunay na epekto sa mismong fog, at ang kanilang espiritual na enerhiya ay mabilis na nauubos, habang ang tunay na kalaban ay nananatiling nakatago. Di nagtagal ay natanto nila na sila ay nakulong sa isang uri ng ilusyon na nilikha ng halimaw, isang umiikot na kulay abong espasyo kung saan tila hindi matalo ang nilalang. Ito ay isang laro ng paghihintay. Hinahayaan lamang sila ng halimaw na mapagod. Isang butil ng pawis ang damaloy sa mukha ng pinuno habang lumulubog ang pagiging seryoso ng kanilang walang pag-asang sitwasyon. Bigla, ang langit sa itaas nila ay napunit upang ipakita ang isang nag-iisang, malaki, kulay pulang dugo na mata na nakatingin sa kanila. Sumigaw ang pinuno ng pangalan ni Yi sa takot. Ang mata ay isang gross, naglalagablab na bola ng laman na nagsimulang bumula at dumami, na nahahati sa maraming mas maliit at madulas na eyeball. Galit at desperado, sumugod ang pinunong pula ang buhok, galit na tinatadtad ang lumilipad na mga eyeball at sinira ang ilan sa mga ito sa isang pagkabaliw. Gayunpaman, nakaramdam si Yi ng pagbabago sa enerhiya ng nilalang at binalaan ang kanyang pinuno na huwag maging pabaya, na napagtanto na sa wakas ay nawawala ng pasensya ang kanilang kalaban, pagkatapos ay nagpakawala ang pangunahing mata ng isang malakas at puro na pagsabog ng pulang enerhiya. Nagawa ni Yi na maglagay ng isang kristal na harang sa tamang oras, ngunit ang lakas ng epekto ay napakalaki. Naduraj ang harang, at natagpuan ni Yi ang kanyang sarili na nag-iisa, na napapaligiran ng 12 ng mga nagliliyab na pulang mata sa mabigat na kadiliman. Nararamdaman niyang nawawala ang kanyang pag-asa, nagtataka kung paano siya mamamatay. Nakulong sa madilim na dominyo ng halimaw, si Lin Yi ay unti-unting kinakain ng malilim na galamay. Hindi na niya marinig ang boses ng kanyang pinuno at napagtanto na silang dalawa ay nilamon ng kadiliman. Isang alon ng panghihinayang ang bumalat sa kanya habang humihingi siya ng paumanhin sa kanyang sarili sa pagiging kampante, na inaamin na nagkamali siya sa pag-iisip na kaya nilang pangasiwaan ang gayong mapanganib na misyon ng mag-isa. Habang tinatanggap niya ang kanyang kapalaran, ang kanyang isip ay naglalakbay sa hinaharap na hindi niya makikita. Nagtataka kung ano ang magiging mundo pagkatapos ng buong pagbuhay ng espiritual na enerhiya. Sa isang huling pag-iisip ng kawalan ng pag-asa, ikinalulungkot niya na hindi niya makikita ang kahangahangang panahon na darating habang inaabot niya ang isang kamay, lumulubog sa kailaliman ng nagliliyab na pulang mga mata, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, handa na para sa katapusan, nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Isang malaking pagsabog ng napakatalino na asul na liwanag ang sumabog, na pinunit ang kadiliman. Isang figure ang sumulpot sa pamamagitan ng mga anino, na nagpapalabas ng isang napakalaking aura ng nagngangalit na asul na enerhiya. Ito ay si Fang Yi, na ang mga mata ay nagliliyab sa kapangyarihan. Sinabi niya sa kanyang sarili na halos hindi siya umabot sa oras. Nakatingin si Yi sa lubos na pagkabigla at kawalan ng paniniwala, na may mga luha pa rin sa kanyang mga pisngi, habang nakikilala niya ang kanyang tagapagligtas at binibigkas ang kanyang pangalan, na kinikilala siya bilang kanyang pinsan, sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog ng banal na kulog. Ganap na winasak ni Fang Yi ang malilim na dominyo ng halimaw. Damapo siya ng grasyoso sa malinaw na kagubatan, na ang kanyang kamay ay kumikislap pa rin ng natitirang kuryente. Nailigtas niya ang kanyang pinsan at ang kanyang walang malay na pinuno. Nakatitig lamang si Yi, na ang kanyang mundo ay binaligtad ng nakamamanghang paghahayag na ang kanyang tila ordinaryo at tamad na pinsan ay, sa katunayan, isang napakalakas na pioneer. Hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na anyo ng anomalya, isang grotesque, maraming mata,
laman na orb, ay lumitaw mula sa mga anino sa likod ni Fang Yi. Nagising si Yi mula sa kanyang pagkabigla at desperadong sumigaw ng babala, na sinasabi sa kanya na ang pangunahing katawan ng nilalang ay nasa likod niya. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Fang Yi. Ang kanyang kamay ay nagliyab sa gintong pulang enerhiya ng Skyfire habang kumalat ang isang tiwala ng ngisi sa kanyang mukha. Nakikita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang subukan ang epekto ng kanyang bagong kapangyarihan sa isang nilalang na may madilim na katangian. Lumundag siya sa aksyon, na naglalabas ng kanyang Crimson Flame Blade na pamamaraan. Ang pag-atake, na pinalakas ngayon ng hindi mapapatay na kapangyarihan ng Skyfire, ay ganap na bumalat sa halimaw sa isang nagngangalit na apoy. Nagpakawala ang nilalang ng isang huling, nakakapanindig balahibong hiyaw habang sinusunog ito ng banal na apoy. Pagkatapos nito, dahan-daang nagkamalay ang pinunong pula ang buhok. Natagpuan niya ang kanyang sarili at si Yi na nakaupo ng ligtas sa lupa, na napapaligiran ng isang proteksyon na bilog ng apoy. Naguguluhan at natatakot, tinanong niya si Yi kung sila ay namatay at kinaladkad sa impyerno kasama ang halimaw. Si Yi, na mas kalmado ngayon, ay tiniyak sa kanyang pinuno, na sinasabi sa kanya na tumingin ng mabuti at na sila ay buhay pa. Sinusubukan pa ring i-proseso ang nangyari. Inulit ng pinuno ang mga salita ni Yi sa kawalan ng paniniwala bago itanong kung sino ang nagligtas sa kanila. Casual na naglakad si Fang Yi patungo sa kanyang pinsan at sa kanyang pinuno, na may maliit na ngiti sa kanyang mukha habang humihina ang proteksyon na apoy. Sinabi niya sa kanila na nalutas na ang problema at, napansin ang oras, sinabi na malamang na hindi pa sila nag-aalmusal. Tinitigan siya ng pinunong pula ang buhok, na nanlalaki ang mga mata sa biglaang pagkilala. Tumalon siya sa kanyang mga paa, na ang kanyang ekspresyon ay isa sa purong kagalakan at pagkamangha. Itinuro niya si Fang Yi, na kinukumpirma na siya ang nagligtas sa kanila dati sa bayan ng Yangwo mula sa napakalaking Death Vine. Mukhang bahagyang nagulat si Fang Yi, iniisip sa kanyang sarili na nakilala siya ng napakadali. Ganap na natigilan si Lin Yi sa bagong paghahayag na ito. Tinanong niya ang kanyang pinuno kung sinasabi niya na ang makapangyarihang Fire Attribute Master na nagligtas sa kanila mula sa Vine ay pinsan din niya. Bumaling ang pinuno kay Yi, na parehong nagulat sa koneksyon, at nagtanong kung paano posibleng maging pinsan niya ang Supermaster na ito. Pinaalalahanan si Yi na inilarawan niya siya bilang isang ganap na ordinaryong tao, kamot lamang sa ulo si Fang Yi na may awkward na ngiti. Ang pinuno, na puno pa rin ng excitement, ay hinawakan ang mga balikat ni Yi. Ipinaalala niya sa kanya na ito rin ang tagapagligtas na tumalo sa Desolation Vine sa isang sulong, hindi ka panipani walang slash. Naglalaro ang isip ni Yi, sinusubukang i-connecta ang mga tuldok. Napagtanto niya na ang kanyang pinsan ay talagang high-level fire user, ngunit naguguluhan pa rin siya, dahil nasaksihan niya lamang siya na gumamit ng isang hindi kapani-pani walang dalisay at makapangyarihang thunder attribute upang wasakin ang madilim na fog ng halimaw. Ang kanyang mga iniisip ay umiikot habang lubos niyang nauunawaan ang mga implikasyon. Ang napakalaking kapangyarihan ng parehong kanyang fire at thunder abilities ay nangangahulugan na siya ay isang super genius na may dual high-grade attributes. Pagkatapos, isa pang, mas nakakagulat na realisasyon ang tumama sa kanya habang naalala niya ang napakalaking espiritual na disturbance sa kanyang kapitbahayan. Ang isa na naghudyat ng isang breakthrough sa maalamat na spirit creation realm. Nagtataka siya kung ang hindi kapani-pani walang pagpapakita ng kapangyarihan ay gawa rin ng kanyang pinsan. Pagod na sa pagkalito, sumingit si Fang Yi at kinumpirma na oo, lahat ng iyon ay siya. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, tinanong sila tungkol sa Dark Attribute Anomaly. Sinabi niya na dapat alam na nila na ang ganitong uri ng nilalang ay hindi dapat gaanong-gaanong kunin, at tinanong kung bakit silang dalawa lamang ang dumating, at kung nasaan ang iba pa nilang mga kasamahan sa koponan. Ipinaliwanag ng pinunong pula ang buhok na hindi available ang iba pa nilang mga kasamahan sa koponan, ang isa ay may sakit at nakaground sa bahay, habang ang isa pa ay nasa mas mahirap na misyon, na nililinaw na ang kanilang squad ay hindi pa laging gumagana bilang isang buong unit. Pagkatapos ay inamin ni Yi na kasalanan niya, na umamin na siya ay naging pabaya pagkatapos ng kanyang kamakailang breakthrough, at maling naniwala na kaya niyang pangasiwaan ang misyon ng mag-isa. Nakikinig si Fang Yi, na nag-iisip ang kanyang ekspresyon,
Naalala niya ang alitan na nasaksihan niya sa loob ng kanilang koponan dati, napansin niya na ang pinuno, na hayagang pumupuna sa kanyang mga kasamahan sa koponan, ay ipinagtatanggol na sila ngayon sa isang tagalabas. Nakikita niya ang kanyang katapatan, at alam niya na malamang na nararamdaman din ng kanyang matalinong pinsan ang kawalang tatag ng koponan, sa kanyang pagkakakilanlan na ngayon ay ipinahayag sa 2 taong nararamdaman niyang mapagkakatiwalaan niya. Gumawa siya ng isang panukala, bumaling siya sa kanyang pinsan at sa kanyang kaibigan, at nagtanong kung gusto nilang bumuo ng isang koponan kasama siya. Parehong natigilan ang mga babae sa katahimikan sa loob ng ilang sandali, bago sumabog ang pinunong pula ang buhok sa kagalakan. Ipinagdiwang niya ang kanyang mga kamay, na labis na nagagalak sa pag-asa na makipagtulungan sa gayong makapangyarihang master, at sinasabi na napakaswerte niya na makinabang sa koneksyon ni Yi. Gayunpaman, si Yi ay nagkakaroon ng mas malalim na realisasyon. Nauunawaan niya na ang isang pioneer na kasing lakas ng kanyang pinsan ay dapat na alam ang kanyang sekreto sa lahat ng oras, at tahimik na binabantayan siya. Ang pag-iisip na sa mahirap at malungkot na landas na ito ng paglilinang, mayroon siyang maaasahan at makapangyarihang miyembro ng pamilya na tumutulong sa kanya nang hindi humihingi ng anumang kapalit, ay nagdudulot sa kanya ng isang napakalaking pakiramdam ng kaligayahan at ginhawa, isang patak ng luha ng pasasalamat ang damaloy sa kanyang pisngi. Pinahid ito, nagpakita siya ng isang maliwanag na masayang ngiti at isang peace sign sa kanyang pinsan, na nagpapasalamat sa kanya ng labis at nangangako na gagawan siya ng 2 dagdag na itlog para sa hapunan. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Yi na may notification, inihayag niya na si Sister Jiaolan, ang misteryoso at makapangyarihang miyembro ng kanilang pioneer group, ay nag-post lamang ng isang bagong misyon. Ang mensahe ay isang alerto para sa isang high-risk collection task sa isang lugar na tinatawag na Extreme Dark Zone, na tahasang sinasabi na may kaugnayan sa Dark Attribute. Nagtatapos ang mensahe ni Jiaolan sa isang mahigpit na babala para sa lahat na mag-isip ng mabuti bago mag-sign up. Tinanong ni Fang Yi kung alam nila ang tungkol sa zone na ito. Ipinaliwanag ni Yi na ito ay isang border area na mahigpit na ipinagbabawal ng Xia Nation. Ang Dark Attribute Energy doon ay napakalakas na karamihan sa mga pioneer ay ginagawa itong isang punto upang iwasan ang lugar ng buo. Idinagdag niya na karamihan sa mga kakaibang anomalya na lumalabas sa kanilang lungsod ay talagang mga energy leakages mula sa ipinagbabawal na zone na ito. Dahil sa matinding panganib, kahit na ang gobyerno ay hindi nagawang tuklasin ito ng malalim, dahil ang mga nakaraang pagtatangka ay nagresulta sa malubhang aksidente, interesado, iminungkahi ni Fang Yi na subukan nila ito at hiniling kay Yi na magpadala ng mensahe kay Jiaolan para sa mas tiyak na mga detalye tungkol sa nilalaman ng misyon. Sumagot si Yi na walang silbi, dahil si Jiaolan ay sikat na misteryoso at bihirang magsalita ng higit sa ilang salita sa isang pagkakataon. Isinasaalang-alang ni Fang Yi ang impormasyong ito. Ipinahiwatig niya na para makapag-issue si Jiaolan ng isang misyon sa isang top-secret na lugar na kontrolado ng gobyerno, siya ay alinman sa isang hindi kapani-paniwalang matapang na rogue na sumasalungat sa mga awtoridad, o mayroon siyang mataas na posisyon sa loob ng militar o ng Spiritual Energy Association, na pagpasyahan niya na ang huli ay mas malamang. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, si Yi, gamit ang kanyang online handle na Fenggijo, ay nagpadala ng mensahe kay Jiaolan, na nagsasaad ng kanyang interes sa pag-sign up at humihingi ng higit pang mga detalye. Sa kapwa niya at sa pagtataka ng pinunong pula ang buhok, sumagot si Jiaolan ng may hindi pang karaniwang detalye. Ang misyon ay upang mangolekta ng isang bagay na tinatawag na Shizai Flower. Nagbabala siya na habang ang mga gantimpala para sa misyon na ito ay mas mataas kaysa sa karaniwan, lahat ng mga panganib sa loob ng Extreme Dark Zone ay may kaugnayan sa Dark Attribute, at ang antas ng panganib ay mas mataas kaysa sa anumang naranasan nila dati. Tahasan niyang pinapayuhan ang lahat ng mga pioneer na bumuo ng mga team bago subukan ang misyon. Ang 2 babae ay natigilan sa kung gaano kakumpleto ang kanyang sagot, dahil ito ay ganap na labag sa kanyang karakter. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang isa pang, mas diretsyong mensahe mula kay Jiaolan. Nagbabala siya na ang misyon ay maaaring may kasamang isang S-level na anomalya at ang death rate ay napakataas. Hinihimok silang mag-isip muli. Pagkatapos, nagdagdag siya ng isang huling, banayad na payo. Kung mayroon kang isang malakas at maasahang pioneer na makakasama, hindi pa huli para mag-sign up. Sa ibang lugar,
Ang misteryosong babaeng purple ang buhok mula sa ospital, na ipinahayag na si Zhao Lan, ay naglalakad sa isang koridor na napapaligiran ng mga gwardya. Tumingin siya sa kanyang telepono at naisip sa kanyang sarili na nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nasa sa taong yun ngayon ang magpasya kung handa silang tanggapin ang hamon, bumalik sa parke, ngumisi si Fang Yi, dahil lubos niyang naintindihan ang subtext. Sinabi niya kay Yi na ang mensahe ni Zhao Lan ay hindi lamang isang babala, ito ay isang direkta at personal na imbitasyon. Isinalin niya ang nakatagong kahulugan, alam ko kung sino ka, alam ko na ang isang pioneer na katulad mo ay magiging interesado, at hinahamon kitang pumunta. Napagtanto ni Fang Yi nang may katiyakan na ang buong pag-post ng misyon na ito ay nakadirekta sa kanya. Sa pagtingin sa isang pangitain ng madilim at mapanglo na tanawin ng matinding dark zone, nakita niyang kawili-wili ang inaasam-asam at nagpasya na talagang maglalakbay siya doon.